of the nation. Maladominong disgrasya ang inabot ng isang truck sa Davao City. Pagbangga nito sa poste, nadamay ang isa pang poste na bumagsak sa isang sasakyan. Ang nahulikam na insidente sa report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Grabe naman ang imong water break. Paggewang-gewang at tila umuusok pa ang 10-wheeler na ito sa kuha ng cellphone video ng sakay ng kabuntot na sasakyan sa Davao City. Sa korbada ng highway, nalipat ito sa kabilang lane. Wala siya break? Wala nag-break pa. Tuluyan itong sumalpok sa gilid ng highway at tumama sa poste ng kuryente. Uy! Halos matapon ang mga karga nitong nakasako. Maladominong tumumba din ang isa pang poste at bumagsak sa isang sasakyan. Ang driver nitong 59 anyos na lalaki nagtamo ng minor injury. Ayon sa pulisya, nangyari ang aksidente alas 2 ng hapon sa Davao-Bukidnon Highway sa Marilog District, Davao City. Sa investigasyon, nawalan daw ng kontrol ang 24 anyos na truck driver. Hawak na siya ng pulisya at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. John D. Esteban ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binatilyo sa Davao City at dalawang estudyante sa labas ng paaralan sa Quezon City. Mga biktima sa dalawang magkahiwalay na rambol ng mga kabataan. May report si Marizo Mali. Viral sa social media ang videong ito bandang alas 7 ng gabi ng Lunes sa isa sa mga gate ng North Fairview High School. Ang isang nakauniforme na estudyante bugbog sarado sa kamay ng isang nakauniforme at isang nakasibilyang binatilyo. Sa di kalayuan, isa pang estudyante ang pinagtatadyakan at pinagbubugbog. Ang ina at tiyahin ng isa sa mga binugbog sa video nagpasaklolo sa eskwelahan. Nabahala po ako ma'am sa anak ko kasi siyempre pinabantaan na papatayin. Kagabi daw ang dami na naman nung sa kapatid niya na nag-aabang. Natatakot ho ako para sa pamangkin ko. Gawa ng kaligtasan nila yung inaano. Takot na ho mapumasok. Sa investigasyon ng eskwelahan mula noong Lunes, nasundan pa ang rumble ng mga sumunod na gabi kung saan nagantihan na raw ang mga umano'y magtutropa. Ito po mga batang ito ay parang nagkairingan lang, parang titigan-titigan, tapos piling na angasan. Tapos pag dinala nila sa labas, pagdating sa labas, tumawag na pala sila ng ibang kaibigan nila. Tapos yun po, nagkagulo-gulo na sila. Tukoy na raw ng paaralan ng mga estudyanteng sangkot. 3 suspect, isang estudyante at 2 iba pa ang inihabla sa piskalya. Posibleng madagdagan pa maghahain ng kaso dahil sa dami ng napasama sa rambol. Humingi na ng tulong sa pulisya ang eskwelahan para magdagdag ng police visibility sa paligid nito. Ipinatatawag na rin ang lahat ng magulang ng mga estudyanteng sangkot para magbigay linaw sa investigasyon. May viral ding rambulan ng ilang menor de edad sa Davao City. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktimang edad 13 nang bigla siyang pinagtulungan. Ang isa sa mga nambugbog, 16 na taong gulang. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nakabonet. Ipinatawag na sila sa barangay. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng AFP na inilipat sa tagong lokasyon sa Pilipinas ang Typhoon missile launcher ng Amerika. Depende sa missile na ikakarga rito, kaya ng launcher na asintahin ang anumang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ilang coastal area ng southern China. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launcher sa plano nitong pagsakop ng Taiwan. Pinalaga ng China ang pagpayag ng Pilipinas na manatili ang missile launcher. Pero gate ng AFP, walang karapatan ng China na punahin ng Pilipinas lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ship sa rehiyon ang China. Dati nang sinabi ng AFP na sa mga joint military exercises lang gagamitin ang Typhoon missile at hindi laban sa anumang bansa. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances, and no other nation can question that. Nakakapayat para sa ilang Pinoy ang one meal a day o OMAD diet. Ayon naman sa eksperto, may magandang dulot ito sa katawan pero hindi dapat araw-arawin. Ang Fit Track sa report ni Von Aquino.
Umabot sa halos 100 kilos ang timbang ni Aiceline Capili noong 2024, habang ang 31-year-old businessman na si Chito Lim umabot sa 135 kilograms. May time na pagtatawanan ka pag nagdaan ka, ay ang tama naman yan, ang laki-laki, ang buhala, gano'n. Ayoko rin dumating sa time na nasa 30s ako tapos may bigla na lang dadating na malalang sakit. Dahil dito, sinubukan daw ni na Aiceline at Chito ang 1 meal a day diet o OMAD. Ito ang pag-fasting ng 16 to 23 hours at kakain lang ng isang beses sa isang araw. Ngayon, glow up na ang kanilang peg matapos mabawasan ng 40 kilograms sa loob ng 6 to 7 months. Pero hindi raw naging madali ang pag-OMAD. Nung mga first month ko, bala ko naman sumuko kasi ang sakit ng ulo ko, gano'n. Mostly po pagkagabi, nakakaramdam pa rin ng gutom. Nag-i-snack ako ng banana, ng apple, ganun lang. Ayon sa isang lifestyle doctor, ang tamang pagsasagawa ng 1 meal a day diet may magandang naidudulot sa katawan ng tao. Imbis na yung carbohydrates yung ginagamit ng energy ng katawan, nag-shift siya into fats. Nakakapagdulot din daw ito ng pagtaas ng insulin sensitivity, kaya mas napapakinabangan ng sugar sa katawan at cellular repair. Pag nagkakaroon ng energy depletion, ang iniisip ng katawan mo, okay, baka ito na yung panahon para linisin ko yung katawan ko at sirain ko yung mga cells na defective na. Pero babala ng doktor, dapat ginagawa lang ng 2 hanggang 3 beses kada linggo ang OMAD. Hindi pwedeng araw-araw. Mapapansin mo mga matagal nag-fasting, they would lose weight. Pero once bumalik sila sa normal eating pattern, biglang lumolobo. Dapat daw sundin ang pinggang Pinoy ng Department of Health na kalahati gulay at prutas, 1/4 carbohydrates at 1/4 healthy protein para maiwasan ang nutrient deficiency. Bawal din aniya ang OMAD sa mga buntis, teenager, mga bata, mga individual na may eating disorders, may diabetes, sakit sa puso at iba pang chronic illnesses. At kumonsulta muna sa doktor. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malacanang sinabing Kongreso at hindi ehekutibo ang dapat magpaliwanag kaugnay sa aligasyong may mga blanko sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi raw sila mananagot dito dahil kung may pagkukulang man, dahil daw ito sa Bicam report. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, walang blanko sa isinumbite sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. Ilang imported na produktong ibinebenta sa Cartimor Market sa Pasay, wala raw import clearance ng Bureau of Plant Industry ayon sa Department of Agriculture. US Embassy pinag-iingat sa mga scammer ang mga nag-a-apply ng US visa. Ayon sa embahada, hindi kailanman sila nagre-request sa mga aplikante na magbayad sa pamamagitan ng social media, email o anumang messaging app. Tanging sa portals daw nila ang lehitimong online payment transaction. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nabalot ng nakasusulasok na polusyon ng ilang pangunahing lungsod sa Southeast Asia. Sa Bangkok, Thailand, sinuspende muna ang klase sa mahigit 300 paaralan at ginawang libre ng 1 linggo ang public transportation. Maging sa kabisera ng Cambodia, maraming residente ang naka-face mask. Bukod sa mga iyan, matindi rin ang polusyon sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Habang ang kabisera nitong Hanoi naging world's most polluted city, ilang linggo ang nakalipas. Sa mga ganitong buwan, hindi masyadong mahangin sa mainland Southeast Asia kaya naiipon ng usok mula sa mga sasakyan, pabrika at kaingin. Nakatuon sa pagsulong sa responsableng pagboto at paglaban sa fake news, ang isinagawang GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series sa Holy Cross of Davao College sa Davao City at Notre Dame of Tadyangas University sa General Santos City. Binigyang diin ng mga speaker ang mga katangiang dapat suriin sa isang kandidato, pati na ang pagiging mapanuri sa mga nakikitang impormasyon online. Bilang pagsuporta naman sa responsible voting, pumirma sa Panata Wall ang mga estudyante. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, nakatuon ang GMA sa pagsiguro na ang bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, ay katuwang natin laban sa misinformation at disinformation.
lalo ngayong papalapit na ang midterm elections. The GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to remind us of our right to choose our leaders, the necessity of remaining vigilant, and the importance of being discerning in our choices. Fat, juicy, and wet. Blackpink's Rosé at Lady Gaga na may kani-kanilang collab with Bruno Mars, magkasama naman sa bagong party single ng film singer. This time, kakolab ng trio, ang American rapper na si Sexy Red. Sa Hollywood, nakatanggap ng 13 nominations ang musical crime drama Emilia Perez sa 97th Academy Awards. Sinundan niya ng The Brutalist at Wicked na may tig-10 nominasyon. Sa March 7 ang award ceremony. Nasa Iloilo na ang cast ng Prinsesa ng City Jail para sa Dinagyang Festival. Present sa Kapuso Mall Show sina Allen Ansay, Will Ashley at Denise Laurel. Bukas naman sina Ruru Madrid, Paul Salas at Shaira Diaz ng Lolong Bayani ng Bayan ang makikisaya sa isang mall. Habang nasa Festive Walk Iloilo, sina Jillian Ward, Yasser Marta and Michael Sager ng My Ilonggo Girl. Sa mga teambahay, ihahatid ng GMA Regional TV at Synergy ang special coverage sa Dinagyang Festival 2025 sa linggo. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umiwas man sa lubak ang nanay na ito, nahagip naman siya ng bus. Nakaladkad din ang stroller ng kanyang 2 taong gulang na anak. Pabutit hindi nagulungan ang ulo ng bata na agad pinuntahan ng nanay kahit maging siya'y muntik magulungan. Nagsorry ang bus driver at konduktor pero ayon sa lolo ng bata, tila nagkatroma ang apo niya na natatakot tuwing makakakita ng sasakyan. Humingi rin ng paumanhin ng kumpanya ng bus at sinabing sasailalim sa defensive driving lessons ang driver. Mala enkantadyang tanawin ang hatid ng isang bundok sa Ifugao. At kung magbabalik tanaw, dito raw nagkuta si Yamashita at ilang Hapones noong World War II. G tayo dyan kasama si Marizo Mali. Wanna go hiking? Summit up! Sa summit! Up, up, up! With the ulap! See that sea of clouds? Yan din ang nakita at naramdaman ng mountaineer na si Lester Jimeno. Sa Mount Napulawan, sa Hungduan, Ifugao, tiyak daw na parang nasa langit ka dahil sa mesmerizing na tanawin mula sa pahirapang hiking. Nag-camp kami sa summit. Going up sa summit, it took us around 7 to 8 hours. Pababa, mas mabilis. Umulan ang umakyat ang grupo ni na Lester kaya doble hirap daw sa trail. Pero nakabibighani ang dinaanan nilang mossy forest. Para ka raw nasa mundo ng Encantadia. I was amazed actually because yung mossy forest ng Napulawan, it's very enchanting. Maganda yung mossy forest niya. And ngayon nga lang, ganyan lang, mahirap pa rin kasi steep trails yung dadaanan mo. Balot din ang kasaysayan ng kakahuyan nito. Noong World War II, sinasabing dito nagkuta hanggang nadakip ng mga katutubong Ifugao ang Japanese general na si Tomoyuki Yamashita. Dahil maituturing na major hike ang Mount Napulawan, hindi raw ito para sa mga beginners. Dagdag pa ang banta ng linta o limatic at ang nakakangatog na lamig pagdating sa tuktok. Pero tiyak na mapapawi sa sinag ng araw na masisilayan sa bukang liwayway. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.